Mariing itinanggi ni House Speaker Martin Romualdez ang akusasyon ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya na umano'y ginamit ang kanyang pangalan para sa komisyon sa mga flood control projects. Ayon sa Speaker, wala siyang kinalamang pahintulot o basbas sa anumang katiwalaan. Giit ni Romualdez, ang tungkulin lamang ng Kongreso ay ang pagde-debate at pag-aproba ng pambansang budget. Ang pagpapalabas ng pondo at implementasyon ng proyekto ay tanging nasa kamay ng ehekutibo at ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabuang statement ni Speaker Martin Romualdez. The claim in the Diskaya couple's affidavit that my name was used for commission is false, malicious, and nothing more than name-dropping. Let me be clear, wala akong kinalaman, wala akong pahintulot, at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. Congress debates and approves the budget but it does not release funds nor implement projects, which is the sole duty of the executive and agencies like DPWH. If anyone invoked my name, they did so without my knowledge and without my consent. At kung ginawa nila yon para kumita, sila ang mandaraya at sila ang dapat managot. And I say this with all honesty. I have never and I will never accept a bribe from anybody. Walang sino man ang kayang manuhol sa akin. Alam yan ng lahat ng House members. I am self-made and I have been blessed with the trust of the Filipino people. I do not need and will never allow myself to be corrupted by money that does not belong to me. Kasunod nito ay ang ilan pang mambabatas ang nagsalita at marinding pinabulaanan ang pagkakadawit ng kanilang pangalan sa mga nabanggit ng mag-asawang Diskaya. Arito naman ang statement na nilabas ni Representatives Marcelino Teodoro ng Marikina. Walang katotohanan ang mga paratang ng mga Diskaya. Isa lang itong demolition job at cheap shot para siraan ako. Ang mga proyektong nakuha ng Diskaya sa distrito ay noong 2020 at 2021 pa. Bago pa ako mahalal bilang kongresista. Wala akong kinalaman doon dahil hindi pa ako congressman noon. Kaya malinaw na ang mga akusasyong ito ay mali, malisyoso at walang ibang layunin kundi sirain ang pangalan ko at mga tiwala ng mga taga-Marikina sa akin. Never akong humingi o tumanggap ng pera, pabor o anumang benepisyo kapalit ng political influence o legislative action. Mula naman kay Representative Bub Trona ng Romblon, I strongly deny the accusation, sinasabing statement ni Curly ng mga Diskaya na kesyo na kasama ko doon sa nagdedemand sa kanila. Wala akong dinedemand sa kanila. Ang bidding para sa flood control project sa Romblon ay dumaan sa tamang proseso. Hindi ko kailanman ginamit ang impluensya ko para rito. Kung mapapatunayang walang bidding na naganap at merong ghost project sa Romblon, ako mismo ay magbibitiw sa aking pwesto. Maging si Representative Arjo Atayde ng Quezon City 1st District ay naglabas din ng kanyang statement. I categorically deny the allegation that I benefited from any contractor. I have never dealt with them. Hindi po totoo ang mga akusasyon na ito. I have never used my position for personal gain and I never will. I will avail of all remedies under the law to clear my name and hold accountable those who spread these falsehoods. Ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines;
Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan 1st, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro 1st, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon 2nd Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nicky Briones of AGA Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesipikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin.